Naglabas ngayon ng NBA report card para sa bawat team sa Western Conference ngayong season kasama yung grading at yearly MVP chance sa bawat squad teams. Sa mga analyst perspective naman sinasabi na makikita dito kasi mismo yung tunay na championship contender na may malaking potential nga raw na tumapat kontra dito sa OKC ngayon na isa sa mga top 1 team pa rin sa Western Conference. Bawat Western Conference team kasi may 1 quarter mark ng 2025 to 26 NBA season kasama yung grading at early MVP para sa bawat squad. May mga analyst kasi na may kanya-kanyang perspective na sinasabi na nakikita nila yung tunay na championship contender na team na may potential nga raw na lumaban o tumalo sa OKC Thunder ngayon na may 26 to 5 win-loss record, na talagang nangingibabaw pa rin ngayon. Sa early MVP chance, si SGA pa rin ang nangunguna dyan mula sa 33 points, 5 rebounds, 7 assists per game, habang mataas pa rin yung efficiency nila mula sa 55, 43 to 88 shooting splits. Kahit hindi palaging available si Jalen Williams na isa sa mga top co-star nila, nakukuha pa rin nila na makakuha ng malaking win streak. Pinapakita nga lang talaga ng mga to na kahit may injury sila, kaya pa rin nilang mag-operate at manalo dahil sa malawak at malakas na roster at mga young talent. Ang Denver ang unang nakikita dyan. Sa early MVP chant naman si Jokic ang pumapasok dyan, triple every night na ginagawa nito, may elite stats pa rin. Bagamat nakikita kasi na si Jokic nasa MVP type pa rin at gumagawa ng malaking numbers, may mga seryosong problema sila sa depensa at consistency sa roster. Kapag hindi nag-operate ang offense ng maayos, lalo na kapag wala si Jokic, nagkakaproblema ang Nuggets. May multi-potential contender pero ang nakikita kasi dyan na hindi sapat ang defense at health consistency para sabihing seryosong challenger sila kontra sa Thunder ngayon. May sinasabi naman sa report na ang Nuggets may sapat na talent at kakayahang para maging contender kung magiging fully healthy ang core players nila tulad dito kay Jokic, Murray at Gordon at iba pa. Ang malaking issue sa mga to yung availability rin ng mga core. Kapag may injury, bumababa agad ang performance lalo na sa defense at team consistency. Ang Houston Rockets may magandang record din, 14 to 5 sila ngayon sa West at nag-manage sila kahit wala silang traditional na point guard matapos mawala si Fred VanVleet dahil sa injury. May mga talent sa roster nila gaya ni Alperen Sengun, Durant, Amen Thompson at iba pa, pero kulang nga raw talaga yung mga to sa point guard, leadership at playmaking depth. May potential sila pero kailangan nga raw talaga ng mga to ng mas mahusay na facilitator para maging consistent sa buong season at lalo na pagpasok ng playoffs level. Sa 1 quarter mark NBA grades ng Yahoo Sports, binigyan ang Lakers ng grade C base sa kung paano nila na-meet ang expectation ngayon sa pagsisimula ng season. Hindi sila sobrang pangit pero hindi rin ganun ka-dominant gaya ng inaasahan sa roster nila. Balanse nga lang daw ngayon ang takbo ng laro ng mga to. May malaking star power ang Lakers mula kay Luka, LeBron, Reeves. Ito yung dahilan kung bakit nakakapag-produce sila ng mataas na points na nakakasabay yung mga to sa team, lalo na sa offense. Hindi sapat ang depth at bench, iyan yung nakikita dyan. Ang Lakers mas madalas nagpapakita nga raw ng malakas na scoring pero nagkukulang sa consistency at organize sa defense lalo na pagdating sa mga crucial moments. Ito yung dahilan kung bakit nga raw lumalabas sa mga report na ang defense ang naglilimata sa kanila sa pagiging championship ceiling. Kahit anong star power meron sila, ang malaking tanong para sa Lakers kung paano nga raw makakapag-adjust si LeBron at yung ibang mga supporting cast na nagbabagong dynamics na ngayon, lalo na sa modern NBA. Ang San Antonio Spurs naman ngayon ang nakikita na may malaking potential ngayon na pumutol sa pagiging champion contender ng OKC Thunder dahil nga sa mga report na ang Spurs pwede sumugal para kay Giannis. Sinabi sa report na kung gusto ng Spurs ng malaking swings, isang possible target nila si Giannis Antetokounmpo dahil isang risk-reward move para gawing contender ulit ang Spurs kung matutuloy ngayon. Kaya kahit anong big name nga raw ang maugnay ng Spurs sa batang core nila, malinaw na pagiging contender ang kalalabasan lalo na kung mauugnay kay Wembanyama. Elite at may defensive presence pero kung madadagdag nga raw ang pangalan tulad ni Giannis, lalo nga raw itong magpapalakas sa San Antonio Spurs, lalo na sa title hopes nila. Ang Spurs ngayon may magandang core na sa ilalim ni Wembanyama at De'Aaron Fox at nagpe-perform sila ng mas maayos na season ngayon. Kaya kung makukuha nila si Giannis, kung maging available to sa market,
Siguradong ang San Antonio Spurs nga raw ang pwedeng pumutol sa era ng OKC Thunders ngayong season. Sa NBA grades for every West team at the 1/4 mark, binigyan naman ng Timberwolves ng grade na D. Sila ang nahuling team pero malaki pa rin ang potensyal na makapigil sa OKC Thunders yung mga yan. Sa isang mid-season analysis, tinututukan ng mga analyst ang role ni Edwards bilang lead scorer, playmaker, tempo controller para sa Timberwolves. Halos nakadepende ang offense sa kanya mula sa pag-drive, mag-score at mag-setup ng plays. Ang report na ngayon na lumalabas, binanggit na ang Wolves may kakulangan sa consistency laban sa matitibay na teams ngayon. May 2-7 games sila mula sa 500 plus teams at 11-1 laban sa mga losing teams. Pinapakita nga raw dito na habang si Edwards nasa elite sa offense, hindi palaging sapat ang supporting cast sa hawak nila, lalo na pagdating sa mga contender na team ang nakakatapat. Kung si Edwards nga lang daw ang magdadala ng Wolves ng solo, hindi magiging sapat yan. Kailangan maging healthy at makatulong yung ibang mga role players nila na magpapatas ng potential na makapasok sila sa playoffs. Pero hindi ito sapat para maging seryosong contender, lalo nga raw sa mga laban pagdating sa mga elite squad ng Western Conference.